Buong puso ko ba itong ibibigay para sa Diyos? So, kaya ngayon, di ba, hinihikayat ko ang bawat isa, tayo magbibigay hindi upang ikumpara natin, no? Or ipakita natin sa kanila na nagbibigay tayo. Tayo nagbibigay dahil para sa Panginoon. Dahil ito yung desire ng puso natin, di ba? Muli, kanino ba nagmumula ang lahat ng ito? Sa Diyos. Isang paalala na lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Kaya ang offering ay hindi siya competition para masabi lang na may ibinigay ka or kailangan mo makipagpaligsahan para, alam mo yun, maraming blessing. Hindi ganun yun. So, ngayon tayo magbibigay mula sa puso at hindi tayo magbibigay dahil lang sa gusto natin. Okay? Tandaan natin, yung binibigay natin, maliit man yan o malaki, kung galing sa ating puso at tayo may pagpapasalamat, ang Diyos ang nakakaalam nito. Diba? Sige, let's pray tayo. Yes, Panginoon, maraming salamat po sa hapon na ito. Naway, Panginoon, ang aming mga puso ay magkaroon pa ng kagalakan sa aming pagbibigay, Panginoon. Tunay nga siya, Lord God, ang lahat ng ito ay nanggagaling sa iyo. Naway, Panginoon, paluguin niyo pa ang bawat isa, maging ang ibibigay ng bawat isa. Lord God, binabalik namin ito dahil ikaw ang Diyos na dakila, tunay, Panginoon, na kumikilos sa mga buhay namin. Lord, wala kami nito kung hindi dahil sa inyo. Kaya Lord God, kinikilala po namin ang handog namin mga ito, Panginoon, sa inyo lamang po. Pinapasalamatan ka po namin sa araw-araw, pinapasalamatan ka po namin sa aming mga buhay, pinupuri, itinataas sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo pong muli ay manalangin. Let's close our eyes and let us pray. Father, we thank you, Panginoon, sa araw na ito. Nagpapasalamat din po kami, Lord God, sa panahon ngayon, Panginoon. Salamat, O God, na naging mabuti, Lord, yung panahon, Panginoon, sa time ng aming pong youth fellowship. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy mong ipinapakita, pinaparana sa amin, Lord, yung favor mo, Panginoon. Once again, Panginoon, we pray, Lord, na sa aming pong pagtitipon, patuloy po kayong maluwalhati at maitaas. Kayo lamang po ang tunay naming makilala at maranasan sa lugar na ito. We also want to thank you, Lord, sa mga ikapo ito, Panginoon. Alam niyo po ang aming mga puso, patuloy po naming dalangin, na bigyan niyo po kami ng puso na katulad mo, Lord, mapagbigay, Panginoong Diyos, merong puso, Panginoon, para po sa mga. Lord, we pray, Lord, na kagaya mo, maging generous kami, Panginoon, para po sa inyo, Lord. Maraming salamat, Panginoon. We continue to believe, Lord, na meron po kayong gagawin sa aming pong kalagitnaan. Patuloy niyo pong buksan ang aming puso't isipan at nawa, Lord, maranasan namin, Lord, ang pagkilos mo. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. So, purihin ang Panginoon sa hapon na ito. Sabihin mo sa katabi mo, masaya ako na nandito ka sa hapon na ito. Yung totoong masaya. Masaya ako. Ayan. So, magpatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang theme po natin for this month is yung rightly dividing the truth, or handle with care, kung saan pinag-uusapan natin yung mga
sikat na Bible verses na kung saan nagtitwist na yung ibig sabihin nito. Yan, tingnan muna natin kung saan hango yung theme natin for this month. Yung rightly dividing the truth is mababasa po natin sa Book of Timothy. Kung saan binibigyan ng instruction ni Paul si Timothy na isang manggagawang kabataan na sikapin niyang maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit ng salita ng katotohanan. So, mababasa natin yun sa 2 Timothy 2:15. Sabi doon, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. People nowadays interpreting the Bible base sa paraan na gusto nila, without understanding the context, its background, at bakit yun sinasabi ng Bible. Mga kabataan, kailangan natin maging careful in studying the Word. O kailangan natin maging careful sa pag-i-interpret o sa pag-uunawa ng salita ng Diyos. Why? Because wrong interpretation leads to wrong application. Kung mali yung pagkaunawa mo, mali yung pagkaintindi natin sa salita ng Diyos, of course, mali din yung magiging application nito sa buhay natin. Naintindihan po? O sige, tapikin mo ulit yung katabi mo. Tanungin mo, okay ka pa ba? Ayan, baka inantok na siya. Last week, naumpisahan natin sa sikat na Bible verse na sabi, I can do all things through Christ. Diba? Solo nyo. Who strengthens me. Akala natin, this Bible verse is about achievement, success, pag nakabili ka ng bahay, kotse, nakuha mo yung mga gusto mo o yung pangarap mo, yun yung ibig sabihin doon. I can do all things. But surprisingly, it talks about God's sufficiency sa buhay natin, or kasapatan ng Diyos sa buhay natin. Na sa kabila pala ng kakulangan, sa panahon na tayo ay hikahos, wala, kawalan, magagawa natin ang lahat sa pamamagitan ng lakas na ibinibigay ng Panginoong Hesus sa buhay natin. Amen? Amen. So ngayon, yung Bible verse natin is matatagpuan sa Jeremiah 29, verse 11. I believe lahat tayo familiar sa verse na to. Sabi po ng Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Sa Tagalog, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikakabuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Nabasa nyo na yan? Narinig nyo na yan? Ayan. So, what is the common understanding sa verse na ito? Usually, kapag naririnig natin yung verse na ito, it's about success, maginhawang buhay o comfortable life, pagiging maranya or nakaka-LL, or this verse is about may pangako ang Diyos na matutupad ko ang pangarap ko. Ganito rin ba yung pagkaunawa nyo? Ay, hindi. Na minsan iniisip natin, this verse talks about comfortable life. Eh ang tanong, paano kung yung sitwasyon mo baliktad? Instead na sumagana ka, naghikahos kayo. Or imbis na magkaroon ka ng comfortable life, naghirap kayo at hindi mo natupad yung pangarap mo or else hindi ka successful. Meaning ba nun na void yung
na void yung promise ng Panginoon. Meaning ba nun, hindi totoo ang Lord sa kanyang mga plano sa buhay natin o nagsisinungaling ang Panginoon. Kaya some of us, na mali yung pagkaka-interpret sa verse na to, minsan, pag may nangyayaring masama sa buhay niya, yung ibang tao sinasabi, Lord, akala ko ba maganda yung plano mo sa akin? Pero bakit ganito yung nangyayari sa akin? Lord, akala ko ba maganda yung plano mo? Bakit parang hindi naman maganda yung sitwasyon ko ngayon? O bakit hindi natupad yung mga pangarap ko? Actually, this verse gives us comfort, gives us encouragement. Kasi bilang mga kabataan, knowing that God is declaring na meron siyang plano sa atin, planong mabuti at hindi natin ikakasama. Di ba maganda yun? Very comforting yung salita na yun. But still, we have to study the context and background bakit sinabi yan ni Yahweh. So, buksan natin yung Bible natin sa Jeremiah 29, verses 1 to 14. Sige, I'll give you time para basahin yung sinasabi ng Jeremiah 29, verses 1 to 14. I believe lahat kayo meron namang Bible. Nakikita ko. Hindi ko na kasi nilagay. Let's study kung ano yung context. Kung ano yung sinasabi ng Jeremiah chapter 29, verses 1 to 14. Sige, I'll give you 1 to 2 minutes para basahin. Bible study lang. 1 to 2 hours yan. Mga 1 to 2 minutes. Jeremiah 29, Sean, paano? Read Jeremiah. Ay, dagdagan mo. 2:14. Jeremiah 29, 1 to 14. Bilis ang multimedia na. At ng among mahigman. Sabi magbasa ng Bible. Boss, sabi mo ba sa boss? Boss, yung Ay na? San boss, hindi yung Bible. Oh, wait lang. Oh, sige, 30 minutes pa. Magkaka-6 tayo dyan. Numbers na sila. Okay na. $30 seconds. 30. 29. 7.
Sunod. Okay. Paki-arte na po yan. Okay. So, isa-isahin natin ano yung context ng Jeremiah 29:11. So, tungkol saan yung ano na yan, yung chapter na yan o yung verses na yan. Yung message na yan, it's about message para doon sa mga taga Jerusalem na na-exile papunta sa Babylon. So, yan yung message ng Lord through prophet of Jeremiah na sabihin doon sa mga taong na-exile papuntang Babylon. Specifically, yung mga taga Judah, people of Judah. So, merong mga taong binabanggit dyan. Una, si Prophet Jeremiah. Isa siyang propeta o messenger ng Panginoon. At meron diyang tinatawag na people of Judah. Yung people of Judah, sila yung mga na-exile papuntang Babylon. Kasi during that time, na-conquer or nasakop ng mga Babylonian ang mga taga-Jerusalem. At yung mga tao doon, ginawang bihag papuntang Babylon. Bakit nangyari sa kanila yon? Because etong mga taga-Judah, dahil itong mga taga-Judah ay patuloy sa paggawa ng kasalanan. At ayun yung consequence ng kanilang idolatry, rebellion sa Panginoon. Yung pagkakabihag sa kanila, hindi yun vacation na pupunta sila ng ibang lugar. Meaning to say, bihag sila. Hindi sila pwedeng tumakas. Iaalisin sila doon sa homeland nila, which is yung Jerusalem. Now, when? Saan? Kailan? Sinulat ito during the time na sila ay bihag. Diba? Imagine, pag ikaw ay isang bihag, technically, mahirap yung sitwasyon mo. Diba? Wala kang sariling homeland and hindi rin natin alam kung ano yung gagawin nila sa lugar nila. Or maybe some of them maging alipin. Alam niyo po, yung Jeremiah 29:11, it's hindi pinapromise ng Panginoon na magiging komportable yung buhay nila. But ito po ay pangako ng Diyos na merong magandang plano ang Diyos sa kanila kahit sa gitna ng kanilang sufferings. Diba? Kung sa atin yan, sasabihin natin, Lord, legit ba? Legit ba yung magandang plano mo sa akin sa ganitong sitwasyon ko? And then why? Bakit sinulat yan ni Prophet Jeremiah o bakit sinabi yan ng Lord? Because during those times, maraming lumalabas na mga false prophet. Sinasabi nila na, sandali lang yan, sandali lang kayo ma-exile. Mabilis lang din yung panahon, ibabalik din kayo doon sa inyong bansa. Diba? Usually, may mga tao na kapag merong silang pinagdadaanan, madalas gusto nilang marinig yung mga positive lang, di ba? Yung mga bagay na makakagaan lang sa kanilang mga tenga o sa kanilang mga sitwasyon. Yung mga false prophet na yon, mali yung sinasabi nila na saglit lang yung magiging exile nila. Kasi base dun sa nabasa natin, ilang years daw silang ma-exile. Sige nga kung binasa natin. Kala ko ba binasa nyo? 7 years? 2 years to. 2 years? Kalahati? Ilang years silang ma-exile? 2 years? Andun yun! Ilan? 70. 70 years silang ma-exile. Kaya sinasabi ni Jeremiah dun sa bayan ng Israel, gumawa na kayo ng bahay kung saan kayo dadalhin, manirahan na kayo doon, magsiasawahan na kayo doon, and then ipag-pray nyo yung Babylon. Sinasabi sa kanila ni Jeremiah,
na hindi magiging short yung exile ninyo, kundi hahaba ng 70 years yung inyong pagkabihag. Kung kayo yung makakarinig nun, anong mararamdaman ninyo? Ano yung gusto nyong pakinggan? Yung 3 years lang o yung 70 years na pagkabihag? 3 years. But in reality, dun sa chapter na binasa natin, 70 years yung kanilang magiging pagkabihag. Alam nyo, sometimes ito yung nagiging attitude natin. Gusto lang natin pakinggan yung mga gusto natin. Sometimes, tinitake din natin to, di ba? Parang kagaya dati, gusto ko lang ang pakinggan, it's about love, goodness ng God, good plan, okay lang yon. Yun lang yung gusto kong pakinggan. Pero pag sinabi na nating umiwas sa ating mga kasalanan, magpatawad, ayaw na natin yun. But in the book of Jeremiah, straight to the point, sinasabi ni Prophet Jeremiah na 70 years yung kanilang paghihirap. So going back doon sa ating lesson sa Jeremiah 29:11, ano yung message nito para sa atin? O ano yung katotohanan tungkol sa verse na ito? Una po, God speaks even in exile. Ang Panginoong Diyos ay patuloy na nangungusap kahit po sa gitna ng sufferings. In times like this, tayong mga tao, minsan kapag naharap tayo sa hindi magandang sitwasyon, iniisip natin, nasaan ang Diyos? Bakit niya hinahayaan mangyari ito? Pero in Jeremiah 29, makikita natin that God was not silent doon sa sitwasyon nila. Tama? Diba? Alam ng Diyos kung ano yung nararanasan nila. So sabi ng verse 4, "Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to all the exiles, whom I have sent into exile from Jerusalem to Babylon. Whom I have sent into exile from Jerusalem to Babylon." Tingnan niyo yung salitang whom I have sent. Or sa ibang version, I carried into exile. Ibig sabihin, hindi masama ang Diyos dahil hinayaan niya silang mapunta roon. Well, in fact, God is sovereign even over their exile. God was still at work kahit na nandoon sila sa lugar na hindi nila gusto. Even in their difficult situation, God is sovereign and He is control sa lahat po na nangyayari. Amen? Amen. So, maybe tayo, we are in the season na hindi natin gusto. Diba? We are in the season of uncertainties. Nasa season po tayo ng waiting. Yung season na parang hindi natin maintindihan kung bakit tayo nandito sa sitwasyon. Huwag po nating isipin na pinabayaan na tayo ng Diyos. Remember that the Lord sa ating mga sitwasyon ay hindi po siya tahimik. At alam niya po kung ano yung mga nangyayari sa atin. And maybe may gustong sabihin ng Diyos sa atin, sa sitwasyon natin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Baka instead na maunawaan natin yung sitwasyon natin, baka palagi lang tayong nagko-complain. Instead na mag-pray at makinig sa Panginoon. Amen po. Amen. Pangalawa, una, God speaks even in exile. Pangalawa, waiting is part of God's plan. Sabi po ng verse 10, "When 70 years are completed for Babylon, I will visit you and I will fulfill to you my promise and bring you back to this place." Sabi po doon, 70 years. Hindi 7 years o hindi rin po 7 months. Imagine kung kayo yung makakarinig na ito, di ba? Parang kayo yung mga taong nasa desperatong lugar, sitwasyon, iniisip nyo, Lord, kailan mo kami ililigtas? Pero ang isasagot ng Panginoon, 70 years. Or in other words, in my
time. Hindi sa oras na gusto mo, kundi sa oras na gusto ng Panginoon. God promised eventual restoration. God said na sila po ay maghintay. Kasi karugtong po nun, sabi ng verse 11, I know the plans I have for you. Tandaan po natin mga kabataan that the plan belongs to God, the timing belongs to God, and the outcome belongs to God. Ang pag-aantay po ay hindi po ibig sabihin ay na kinalimutan na tayo ng Diyos. Minsan ini-interpret natin ang waiting bilang God's abandonment. Lord, bakit ang tagal? Lord, kinalimutan mo na ba ako? But matututunan natin na ang delay ng God ay hindi po niya in denial. But God had a plan even during our suffering. Naintindihan po. The Israelites' exile wasn't outside God's sovereignty. The waiting wasn't outside God's plan. Lahat po yun may plano ang Panginoong Diyos sa kanilang buhay. Maybe some of us are praying for something. Lord, kailan yung sagot? Kailan mo ibibigay? Kailan mo ko i-restore? Lord, kailan ba yung magbabago yung sitwasyon ko o sitwasyon ng aming pamilya? Perhaps God is teaching us, trust me while you wait. Sabihin mo nga sa katabi mo, trust. Trust. Alam niyo, tandaan natin, sometimes, hindi lang pine-prepare ng Lord yung pagpapala sa atin. He is also preparing us doon sa blessings na hinanda ng Panginoon. And alam natin that while waiting, maraming pwedeng i-develop sa atin pong mga sarili. Andyan yung faith, patience, obedience, dependence, and deeper trust sa Panginoong Diyos. Waiting po is not a waste of time. Amen? Amen. Number 3, God's faithfulness never fails. Sabi po ng verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Etong promise ng Lord, hindi ito pangako na matutupad ang gusto nila o kung ano yung gusto nilang mangyari sa buhay nila. Ito po ay pangako ng Diyos na ang Diyos ay magtatapat sa kanyang pangako at layunin. Ang mga Israelita po ay na-exile dahil sa kanilang mga kasalanan. Pero hindi po ito naging dahilan para i-cancel ng Lord yung covenant niya sa kanila. Hindi po ito naging dahilan para maging unfaithful din ang God sa kanila. Yung pagsuway nila sa Diyos, yung rebellion nila sa Panginoon, yung naglagay sa kanila sa ganong sitwasyon, pero ang Diyos na natiling tapat sa kanilang mga buhay. Hindi ipinangako ng Diyos na walang mangyayaring masama sa kanila, but pinapangako ng Panginoon that even in difficult season ng buhay nila, hindi sila iiwanan ng Diyos. Amen po. That doesn't mean na nagsasuffer sila ay hindi na matutuloy yung magandang plano ng Diyos para sa kanilang mga buhay. Sabi po doon, plans to prosper you. Pangakong pasaganahin ka. Alam niyo po, mas richer daw po itong mga term na to kaysa sa mga financial prosperity. Kasi it speak about well-being, wholeness, and peace sa layunin po ng Panginoon. Hindi po ito nangangako na yayaman tayo. Hindi ito nangangako na meron tayong komportableng buhay. But yung purpose nito, ultimately, ay para po sa kabutihan ng kanyang mga tao o sa kabutihan ng kanyang bayan. Marahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas
sa ating mga buhay, pero makakasiguro tayo na ang Diyos ay palaging tapat sa Kanya pong mga pangako. We may not see right now na kumikilos ang Panginoon, but alam po ng Diyos yung whole picture na Kanya pong ginagawa sa atin pong mga buhay. Amen po? Amen. Yung Jeremiah 29:11, it teaches yung greater hope na kailangan ng mga Israelita. Kasi kapag nasakop na yung bansa mo at kayo ay nabihag, nakakawalan ng pag-asa yun. Ang kailangan ng mga Israelita that time, yung pag-asang ma-restore sila sa kung ano yung meron sila dati. Nag-aantay sila ng restoration, makabalik sa kanilang homeland. Pero alam nyo, tayo ding mga tao, meron tayong great problem. Kagaya ng mga Israelita. And that is sin separates us from the Lord. At ang Diyos po, finulfill niya yung kanyang saving plan through the Lord Jesus Christ. Pumunta po ang Panginoong Hesukristo dito sa mundo na muhay na merong kabanalan at katwiran na hindi po natin kayang gawin. At siya po ay namatay para po sa ating mga kasalanan. Yung dakilang pag-asa po ay hindi po yung maging komportable at masagana tayo. But our greatest hope ay yung pagkamatay po ng Panginoong Jesus para po sa ating mga kasalanan. And that is the greatest evidence that God's faithfulness na hindi po kailanman mag-fail. If God was faithful to His covenant promise doon sa mga Israelita, we can trust Him also sa atin pong mga buhay ngayon. Amen po? Amen. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o God sa salita mo sa hapon na ito. Truly, Lord, that you have a good and perfect plan para po sa amin pong mga buhay. We pray, Panginoon, na sa anumang sitwasyon ng buhay namin, dalangin po namin na turuan niyo po kami, Lord, na patuloy na kumapit sa inyo, Panginoong Diyos. Patuloy na magtiwala sa katapatan mo sa aming buhay, Panginoon. There were times, Panginoon, na hindi po namin maintindihan yung aming sitwasyon. Minsan, Lord, nawawalan po kami ng pag-asa, Panginoon. But Lord, remind us, Panginoon, that you are the sovereign God and you are in control, O God, sa lahat po na nangyayari sa aming mga buhay. Kaya Lord, patuloy po namin ipinagkakatiwala sa inyo, Lord, yung buhay namin. Dahil alam po namin, Lord God, na kayo po ang nakakaalam ng aming umpisa at maging ang aming katapusan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil alam namin na kayo po ay magiging tapat at palaging tapat, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Salamat, Panginoong Diyos. We pray na patuloy niyo pong buksan yung aming mga puso at kaisipan sa katotohanan ng inyong salita at tulungan niyo po kami, Lord, na matransform kami, Lord God, ng inyong pong salita. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy po kaming aasa, dedepende sa inyo, Panginoon, hanggang sa maging ganap, Lord God, kami sa inyo pong harapan. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. So, para po sa ating questions,